Magandang hapon sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa lahat kong mga subscriber, viewer, viewer at commentator, maraming salamat po no, sa inyong lahat at sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating munting YouTube channel. So sa hapong ito mga ka-farmers, bless po tayo no, kasi sa wakas inuulan na po tayo. So tamang tama mga ka-farmers, kasi ang pupunla natin malapit na natin maitanim. So ganyan na sila mga ka-farmers. So maganda na ang tingnan kasi malaki-laki na. So ngayon nasa ang ating talong nasa 18 days na mga ka-farmers no. 18 days. So siguro mga 5 itatanim na natin to. Sabay ang ating kamatis. So may kamatis tayo at saka talong. And then may siling sigang at saka bell. Ayan po mga ka-farmers. Tuwang-tuwa ako kasi inuulan. So nabawasan ang trabaho nyo namin mga ka-farmers. Ayan, tama mga ka-farmers na naibid namin to. Kasi pag halimbawa umuwan din ng mga ka-farmers dahil adobe ang ilalim, madali lang ang tubig kasi hindi ma-absorb siya diretso. Pero ang ulan mga ka-farmers, tama lang na hindi masyadong malakas, pero malaking bagay na din. Hindi naman natin nakakaano sa ilalim. Kasi ang ilalim to mga ka-farmers ay tuyo din, ha. Pero malaking bagay na din, no. Ayan, tuyo, kita nyo tuyo. Pero malaking bagay na sa ating tanim na ampalaya. At nabawasan din ang alikabok. So yung mga tao natin mga ka-farmers, dahil naulan, nahinto sila at ngayon ko pa pinapapatuloy ang pag-weed. So nasa mga 1 hektarya to. So inumpisahan nila to kahapon. And then nahinto saglit dahil sa ulan. Ayun, tinatapos nila. So dito banda tapos na ito mga ka-farmers no. At saka napakaganda ng tingnan. So ang itatanim natin din ay kamatis. Isang lang. Hindi to double row, single row to mga ka-farmers. At yan po ang mga tao natin. Nagbid po sila. So inabutan sila ng ulan kaya hindi natapos. So ngayon nila tinatapos. So yan, na ang lupa no. So yan mag-absorb pa to sa ilalim. Yan mga ka-farmers hindi masyadong basa, ayan, tuyo. Pero malaking bagay na yun mga ka-farmers ang ulan. Yan, nasa mga 3 to 4 inches siguro no. So malaking bagay na yun. Nasa gilid na sila, patapos na. Lagyan nila ng linya, parang tuwid. So yun po ang kagandahan. Sakto matuho pa ni ugma. Naambon pa. Yan, kita ang tuyo pa ang iba. Sug na kayo mo pilit ang lapok o yuta nabasa. Sayo dapit sa tunga-tunga. So ganyan lang mga ka-farmers no, mag-feed para sa kamatis. So isang linya lang tatanim natin din sa bandang gitna. So patapos na sila. Kung hindi lang naulan, kanina na ito natapos. So natigil lang po sila sa pag bid o pagplat dahil sa ulan. And then pagbalik nila ganito na mga ka-farmers, na na ang lupa basa, dumikit na sa kanilang pala.
So ang gagawin natin din mga ka-farmers, tapos ito na ibid na, ano po, tataniman na lang namin to diretso, no, ng kamatis ang gitna. And then mga ka-farmers, pagkatapos doon na tayo maglalagay ng mga ipot, no, o fertilizer. Pwede natin to i-fertilizer. So ang gagawin namin sa paglagay ng fertilizer mga ka-farmers, bubutasan namin parang urok, and then doon namin ang fertilizer, no. So ganyan mga ka-farmers, so example ko lang sa inyo para may makita kayo. Ganyan ang gagawin namin, butasan ganyan. So lagyan namin ng fertilizer, no, and then pagkatapos malagyan ng fertilizer, konting lupa, takpan fertilizer bago ang punla, ganyan na. And then pagkalapyas ng 2 linggo, lalagyan namin ng ipot ng manok sa paligid din, tambakan. Kaya ang bandang gitna medyo malalim, no. Yun ang discarding namin mga ka-farmers. So medyo mano ang gitna, yan, malalim siya. Ito, malalim siya ang gitna. So ganun lahat mga ka-farmers, sinadya po namin to. So bubutasan, lagyan ng fertilizer, and then pag mabuhay na siya mga 2 linggo, doon na namin lalagyan ng ipot ng manok. So marami kaming ipot ng manok dyan mga ka-farmers, yung sa damuhan. Matagal lang dyan nakaimbak. Siguro mga 4 na buwan na. And then yung iba natin mga tauhan, pinapatali po natin ng tie wire sa gitna, kasi pag dumating ang ating order ng mga Atlas Flatwine, umpisa na po namin, no, ang pag-install ng Atlas Flatwine sa gitna para doon gumagapang ang ating ampalaya. So yung ampalaya natin na 23 days, ganyan ang mukha niya, maganda ng mga ka-farmers. So tuwang-tuwa na ako sa nakikita ko, dahil nag-umpisa na po yung may bunga ang ating ampalaya. Ayan po, patapos na sila, tapos na silang nagtali. Tinalian po nila ang tie wire sa gitna para hindi makagalaw. Yan. So kulang ng kunti, no, na mabasa lahat. So tuyo ang iba ang lupa, oh. Okay, so yun lang po ang may share at may bahagi ko po sa inyo sa hapong ito. So bago tayo magtapos, mega love shout out sa lahat ng ating mga subscriber, mga viewers, share at commentator. So sa inyong lahat at sa inyong walang samang pagsuporta, maraming salamat po mga ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscriber. Kung may mga katanungan man po kayo, paki-comment na lang po. Okay, so sa nag-request sa atin patungkol sa fertilizer sa bell, abangan nyo lang, no, kung may tanim na tayong bell. So may mga na-upload naman po tayong video, pwede nyo tingnan. Okay, so yun lang po siguro. Thank you.